A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal ko pong mga kapatid at mga kababayan, ito po yung kaunang-unang yugto ng aking maiiksing video. Ito po yung kaunang-unang yugto ng aking maiiksing video. At layunin ko po ay makatulong sa pagpapaliwanag na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Ang Islam ay dalisay na relihiyon at kapayapaan ang kanyang maidudulot. Mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bahagi po ng aking advokasya ang tumulong sa pagpapaliwanag na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. At dapat hindi lang ako ang isang Muslim na magpapaliwanag nito, kung hindi yung lahat ng mga Muslim na may kakayahan na magpaliwanag na ang Islam ay relihiyon ng pangkapayapaan. Sa kabila ng samot-saring mga paninira sa relihiyon ng Islam, sa kabila ng napakaraming mga manunulat ng kanilang mga kulong na kanilang dinidiscuss ang relihiyong Islam, ay may mga kolumnista naman na tumatama ang kanilang mga pag-aaral sa Islam, pagpapahiwatig ng kanilang napag-aaralan sa Islam. At may mga iba na naman na hindi ito tumutugma sa tunay na katuruan ng Islam ang kanilang naisusulat. Ang tanong ko po, mga minamahal ko pong mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit kaya naging sentro ang Islam na kung saan ay ito ang nakikitang mga minamahal ko pong mga kapatid, mga minamahal ko pong mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit kaya naging sentro ang relihiyong Islam na kung saan ay kung anuman ng mga karahasan ay unang-unang titingnan ay ang mga Muslim? Bakit kaya ganito? Di kaya isa sa mga dahilan hindi kaya isa sa mga dahilan sa mga babanggitin natin ito? Halimbawa, may isang tao na nakipagkaibigan, may nakasalamuhan na isang tao na nangangalan ng pangalang Muslim, halimbawa o si Muhammad o si Abdullah. At mayroon pong namamagitan sa kanila na hindi maganda. At isa ito sa dahilan kung bakit niya sinasabi na si Muhammad ay isang Muslim. Si Muhammad ay hindi dapat pagkatiwalaan. Halimbawa, isa ito sa mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga minamahal na mga kababayan. Hindi kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga taong sumisira sa relihiyong Islam nang dahil sa mayroong siyang nakasalamuhang isang tao na nangangalan ng pangalang Muslim, halimbawa si Muhammad o di kaya si Abdullah, at mayroon po silang hindi na pagkasunduan, ay ito ay ipinuksa sa relihiyong Islam. Di po ba napakamali po yun, no? O di kaya may naging nakapitbahay na isang Muslim at mayroon ding namagitan sa kanila na hindi maganda ng kanyang kapitbahay. At
ang kanilang hindi mapagkakasunduan ay ipinuksa ito sa relihiyong Islam. No? O di kaya naging kasosyo ito sa negosyo na mayroong namagitan po sa kanila ng hindi maganda. Hindi po sila nagkasundo sa kanilang negosyo. At ginawa itong dungis o di kaya butas at ipupuksa sa relihiyong Islam. Di kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit samot-saring mga paninira sa relihiyong Islam. Pero ang isa sa pinakamatindi, mga minamahal ko pong mga kapatid at mga kababayan, nang dahil sa mga newscaster, nang dahil sa mga announcer ng radio station, nang dahil sa mga manunulat ng mga tabloid, na kung magkasala ang isang nangangalan ng pangalang Muslim ay ipinupuksa sa relihiyong Islam. Halimbawa, kung nagkasala o di kaya gumawa ng karumaldumal na krimen ng isang nangangalan ng pangalang Muslim, halimbawa si Muhammad na naman o di kaya si Abdullah. At ang sinasabi doon sa tabloid o di kaya sa dyaryo ay isang Muslim na gumawa ng karumaldumal na krimen. Napaka-unfair na naman po, mga minamahal ko pong mga kababayan at mga kapatid sa Islam. Bakit pag ang nagkasala ay si Juan o di kaya si Pedro? Bakit hindi nila dinadamay? Bakit dinadamay ba nila ang kanyang relihiyon ng pinanggalingan? Kung halimbawa Hudyo ang relihiyon, ang taong ito ay sasabihin na nilang isang Hudyo na gumawa ng karumaldumal na krimen, so napaka-unfair po yan. Matagal po namin itong hinihiling po sa inyo. Natanggalin ninyo po yan sa inyong mga tabloid, inyong pagre-report, inyong pag-announce. Lalong-lalo na ngayon sa social media. Dapat tanggalin ninyo po ito. Kung ang magkasala ay isang nangangalan ng pangalang Muslim, halimbawa si Juan o di kaya si Muhammad, ay sabihin na ninyo, si Muhammad ay gumawa ng karumalduman na krimen. Hindi ninyo sasabihin ang kanyang pinanggalingan na relihiyon. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit napakarami po ng mga taong sumisira sa relihiyong Islam. At isa pa ito sa matindi, mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Itong panglima, ang kakitiran ng kaalaman sa Islam. Ang kahinaan ng kaalaman sa Islam. Dahil napakadelikado po yan. Diba sabi ng isang manunulat na ang kahinaan o kakitiran ng kaalaman ay napakadelikado po. No? Dahil kaniyang paninindigan ng kanyang kaalaman, ang kaniyang pinag-aralan, ngunit hindi pala ito tugma sa tunay na kahulugan ng ibibigay ng kaniyang binabasi o di kaya basihan. Halimbawa kung nagbasa siya ng isang verse sa Quran, at yung kanyang pangsarili ng kaalaman na yun yung kanyang talagang pinaninindigan at yun pala ay hindi tugma sa tunay na kahulugan ng isang verse na kanyang binabasa. Napakadelikado po yan. Magbigay po tayo ng isang halimbawa. Ang mga suicide bomber, no? Ang mga taong ang mga taong gumagawa ng karahasan sa isang lugar. Tingnan niyo po mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pag tinatanong ang mga yan, ang sasabihin na nila ay isa ito sa utos ng Panginoon, utos ng Islam. Saan ka nakahanap ng ganyan? Saan mo yan natutunan ng mga ganyang klaseng pananaw? Ang lumisan sa pamamalakad ng mga pinuno
sa isang lugar. Ang lumihis sa pamamalakad ng isang pinuno sa ating lugar. Saan po ba natutunan, kapatid ko? Sino ba ang nagsabi sa iyo na ang pag-suicide ay isa yan sa mga marangal o di kaya sagradong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? So nang dahil sa napakakitid ng kaalaman ay yan po ang nagiging bunga. Ibig sabihin, pagka magkalasog-lasog ang iyong katawan at dumamay ka pa ng napakaraming tao sa iyong paligid, ay tatanggapin ka pa kaya ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso? Sasabihin mong mayroon kang lugar sa paraiso? Pang-anim, mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa po sa dahilan kung bakit napakarami pong pumupuksa sa relihiyong Islam at nagbibintang sa relihiyong Islam o di kaya naglalantad ng mga kamalian ng relihiyong Islam ay dahilan sa mga taong tinatawag na mga mustashrik. Sino kaya itong tinatawag na mga mustashrik na mga tao? Ang kahulugan po ng mga mustashrik ay ito po yung mga tao na nanggaling sa iba't ibang bansa, nanggaling po sa iba't ibang relihiyon, at sila po ay pumupunta kung saan ng lugar pinapag-aralan doon ng relihiyong Islam. Halimbawa kung sa bansang Saudi Arabia, sa Middle East, at dyan napapag-aralan ng tunay na kahulugan ng Quran o di kaya kahulugan ng Islam. At sila po ay tumutungtong sa mga mismo mga Islamic University. Ano ang pakay nila upang sila ay pumasok sa mga Islamic University? At mag-aaral ng salitang Arabic dahil yan po ang salita ng Quran. Upang maghanap po sila ng mga kamalian, upang maghanap po sila ng mga mancha, upang maghanap po sila ng dungis o di kaya dumi ng Islam o di kaya ang Quran. Pero mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po nila minsan nadungisan ang relihiyong Islam o di kaya nadumihan ng relihiyong Islam. Hindi po sila nakahanap ng nikatiting man lang ng kamalian ng relihiyong Islam o di kaya ang Quran. Bakit kamo? Mas nauna po ang sinabi ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran. Ano ang kanyang sinabi? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Katotohanan na kami ang nagpapanaog o kaya nagpapababa ng dhikr. Ang kahulugan ay ang Quran. At katotohanan na kami rin ang mga ngalaga nito. So hindi po hahayaan ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na madudungisan o madudumihan o mabubutasan kahit sino man ang maghahanap ng butas nito, ang Quran o di kaya ang relihiyong Islam. Yan po ang unang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Paano kaya natin itong mapatunayan ang magawain ito ng mga mustashrik? Abay, mapapatunayan po natin yan mismo sa ating Pilipinas. Kabila ang bansang Pilipinas na mayroon po silang inaatasan na mga taong papupuntahin sa Saudi Arabia, papapag-aralin ng relihiyong Islam, pamumuraysin ng Quran, at ang pakay ng doon ay upang makapaghanap ng kamalian ng Quran. Isa po ito, itong babanggitin natin na taong nag-aral sa Saudi Arabia upang makapaghanap ng kamalian ay si Al-Ustad Ahmad Bashirun. Siya po mismo ang nagpatunay nito, mga minamahal ko pong mga kababayan at mga kapatid sa Islam. Ano ang kanyang sinabi?
Sinabi ni Ahmad Barcelon, lahat po tayong nakakakita nito, nakakasaksi kung papaano niya sabihin ito. Ako, sabi niya, noong unang tungtong ko pa sa lupa ng Saudi Arabia. At ang pakay ko lang doon ay mag-aaral ng Quran, mag-aaral ng Islam upang makahanap ako ng kamalian at ipupuksa ko po ito. Ito po yung magiging sandata ko na pagpupuksa sa relihiyong Islam upang mag-aalinlangan ng mga taong mga tagasunod ng Quran o di kaya mga tagasunod ng Islam. So nabaliktad pala, sabi ni Ahmad Barcelon. Dahil ni katiting man lang ay wala po akong nakitang kaunting kamalian sa Islam o di kaya sa Holy Quran. Wala akong natuklasan, wala akong nakitang kamalian. Ngunit natuklasan ko pala na itong aking pinanggalingan na relihiyon ay ito pala yung tad-tad ng kamalian. Tingnan niyo po, hindi po ako ang nagsabi nito kung hindi si mismo Ustad Ahmad Barcelon, pangalagaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, isa lang yan ha, isa lang yan sa nagpatunay na talaga bagang pakay nila ang hanapan ng mali, hanapan ng butas ang relihiyong Islam. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po niya ito hahayaan na madungisan o di kaya madumihan ang relihiyong Islam. Pangalawa pong magpapatunay na ang Quran ay hindi po ito nahalian ng kamalian. Isa po ito sa mga nagsaliksik ng kaalaman Islam. Isa po ito sa nagbuhos ng napakahabang oras. Halos buong buhay niya ay isinugal sa pagpasok, sa saliksik ng kaalamang Islam ay si Reynold Nicholson. Ano ang kanyang sinabi? Al-Qur'anu sajjala insani kamilul bunyani wal bayani wa nata'arrafu minhu ala jami'i atwarin syakhsiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an mukhtalifi alaqatihi fi hayatihi al-khassati wal 'amma. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa pinakamalapit na kahulugan? Sinabi ni Nicholson, ang natuklasan niya sa Holy Quran sa kanyang pagsasaliksik ay ito pala ay isinulat ng taong napakadakila. Nasa kanya ang mga katangian na hinahanap sa isang pinakatalintadong tao. At hindi po siya mapapantayan. Ang tinutukoy po niya rito ay si Propeta Muhammad sumakanya ng kapayapaan. Siya po ang kanyang tinutukoy. Isinulat niya ito at nandito yung buong detalye ng kanyang pamumuhay, pakikipagsalamuha sa kapwa-tao at yung kanyang personal na pamumuhay. At napakaganda ang kanyang natuklasan sa Islam. Dinagdag pa ni Nicholson sa kanyang sinabi. Wa adafa Nicholson, Innal Qur'ana kitabun la ya'tihi bil batili bayna yadayhi wala min khalfihi wa innahu lakitabun aziz. Okay? Ang Quran ay ni minsan ay hindi nahaluan ng mga pagkakamali. Hindi ito nasaniban ng pagkakamali. Mula umpisa hanggang sa pinakakaduluduluhan ng Quran ay walang naidagdag na kamalian. Hindi tugma sa sinasabi ng mga ibang mga mustashrik, yung mga taong nais nila pong siraan ng relihiyong Islam o di kaya ang Quran, na sinasabi nilang ang Quran ay nabawasan o di kaya nadagdagan. Ginawa pa nilang dagdag bawas. Ang iba sinasabi nilang ang Quran ay nadagdagan ng litra. Ang iba naman ay sinasabing ang Quran ay nabawasan ng isang litra. At hindi lang tig-isang litra, kung hindi napakaraming litra ang naidagdag sa Quran. Subhanallah, hindi po kayo magtatagumpay niyan.
Ang iba na naman ay nagsasabing hindi lang litra, kung hindi mismo word, kalima, ang nabawas sa Quran o di kaya naidagdag sa Quran. Ang iba na naman nagsasabing ang Quran ay hindi lang kalima word ang nabawas o di kaya naidagdag, kung hindi mismo mga verses ng Quran ang nabawas o di kaya naidagdag. So napakarami po silang alibay upang hanapan ng butas, hanapan ng mali ang relihiyong Islam na tuluyan nila itong ipupuksa sa relihiyong Islam. Ngunit hindi po sila nagtagumpay sa kanilang layunin na siraan ng Islam. Pero hanggang ngayon, mga minamahal ko pong mga kababayan, ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon nahahalata pa rin ang bakas ng mga taong nais sumira sa dalisay na relihiyong Islam, katulad ng ginagawa ng iba sa mga kapatid natin na gumagawa ng mga karahasan, na sila po ay nagiging sanhi ng pagkapulbo, pagkawasak ng isang napakalawak na syudad dahil po sa maling kaalaman, maling katuruan. At sana po mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kababayan ko, wag naman po natin itong ipuksa sa relihiyong Islam. Porkit may nangyari sa Marawi City at gagawin pa rin itong pagbibintangan ng mga kapatid ninyo na mga Muslim dito sa karagatan, sa bansang Luzon o di kaya Visayas. So sana naman po, tingnan niyo po kung ano ang sino-sino po itong mga tao. At kung nagkasala po ang isa, dalawa, tatlo, apat po sa mga Muslim, ay wag na naman niyo pong lahatin dahil hindi po ganyan ang naituturo ng relihiyong Islam. Mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga kababayan, ito po ang kauna-unahang yugto ng aking maiiksing video. So gagawin po natin itong mga minamahal kong kapatid na series, itong ating maiiksing video upang makatulong po tayo sa pagpapalaganap ng kapayapaan, upang makatulong po tayo sa pagpapaliwanag na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan, relihiyon ng dalisay, relihiyon ng para sa pangkapayapaan. So mga minamahal ko pong mga kapatid sa Islam, dito po natin itong masaksihan sa Asyams Studio sa pinangalanan, pinamagatan, Know Your Religion. Abangan nyo po sa susunod na mga araw ang yugtong pangalawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.